Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa kung saan. Huwag namang magagalit, ano? Kasi nung araw na bata ako, tuwan-tuwa rin ako pag Pasko eh. Kasi makakaikot ako, hingi ako ng Arginaldo, sama-sama ko yung lola ko, yung tiyahin ko. Naku, naglilibot kami, ginagawa naming hanap buhay yung Pasko. Sahod ng kamay doon sa mga ninong, sa mga lolo, yon. Nung araw na maliit ako, ganun. Siguro mga 7, 6 na taon ako noon. Pero nung makita ko kung saan ang galing yung 25 ng Disyembre, nanganganing-ngani ako eh. Ewan ko naintindihan niyo yung salitang nanganganing-ngani. Kumbaga sa isang CR, hindi ka makaupo dahil hindi mo alam kung sino ang gumamit, nanganganing-ngani ka. Nakakaramdam ka ng parang konting delikadesa. Yun ang kahulugan ng panganganing-ngani. Alam mo, kung meron kang konsyensiyang Kristiyano at makadiyos, hindi ka magdidiwang yan December 25 eh. Alam mo ba kung saan galing yan? Basahin natin ang kasaysayan niyang December 25 sa Catholic Encyclopedia mismo. Hindi amin ito, hindi paninira ito. Ito'y gawa ng Katoliko sa volume 2, page 607, Brad Mel. Opo, ito ang sabi mismo ng aklat o Encyclopedia ng Katoliko. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations during the first 3 centuries of the Christian era. Sa history niya ito. In about the year 330 or 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called birthday of the unconquered Sun. Yung Romanong pagano, yung pagan Rome, yung Roman Empire, meron silang isang piyestang ipinagdiriwang December 25 para dun sa kanilang Diyos-Diyusa na araw. Ang tawag dun sa ibang termino, yung Saturnalia. Yan ay pagdiriwang ng mga paganong mga Romano, ipinagdiriwang nila yung kanilang Diyos-Diyusan, yung ribulto nila na araw. Biro mong ginawa ng Papa sa Roma, itinapat naman dun yung pagdiriwang ng kaarawan ni Kristo. Para kung halimbawa, yung mga Romanong pagano ay nagdiriwang ng kanilang Diyos-Diyusan, yun daw namang mga Katoliko, magdiwang naman nung birthday daw ni Kristo. Pinagsabay. Biro mo, itinapat dun sa pagdiriwang nung isang bagay na mali sa Diyos. Inaamin nila sa kanilang encyclopedia, yung actual birth of Jesus Christ is unknown. Ayun, unknown. Walang nakakaalam nun, hindi nakasulat sa Biblia yon. Kaya ngayon, wala tayong paraan para malaman yon, malibang magkukwenta tayo ng petsa. At kung kukwentahin mo, yung mga petsang nakasulat sa Biblia, lumalabas ang Panginoon Kristo ipinanganak sa pagitan ng ating buwan na Setyembre at Oktubre. Yan ay kung iisa-isahin mo yung pangyayari sa Biblia, it falls on the month of the 8th month of the year of the Jewish calendar, na yan ay katapat naman ng September at October sa ating panahon, sa ating kalendaryo nakikilala ngayon na Roman calendar. Alam mo kapatid, napakalayo, hindi Disyembre. Unang-una, dapat maintindihan, pag Disyembre, kapatid, pag Disyembre sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Pakikita ko sa iyo yung Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo. Pagka December. Opo, nandito na po sa amin kapatid na Eli na, ayan, puro yelo ito. Oo, yan, puro yelo ito kapatid na Eli. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. So, hindi December pinanganak si Kristo kasi nung ipanganak si Kristo, tignan nga natin nung ipanganak si Kristo kung anong senaryo sa Bethlehem. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot.
At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ano ba ang senaryo nung ipanganak si Kristo? Ano, ipanganak pala siya, walang matuluyan yung mag-asawang Maria at Jose. Kaya sila'y napilitan na si Kristo ipanganak sa isang lugar ng kulungan ng hayop. At nung siya ipanganak, binalot siya ng lampi ni Maria, inihiga siya sa isang pasabsaban. Yun yung nilalagyan ng damo para kumakain ng damo yung mga hayop. Pero mapapansin mo, yung mga hayop wala sa loob. Wala sa loob ng kulungan. At kung merong kumakaing hayop doon, hindi naman ilalagay ni Maria yun si Jesus doon sa kung may kumakaing hayop dahil baka makagat yun ng kakain, di ba? Ibig sabihin, wala yung mga hayop doon. Asan yung mga hayop? Nasa labas sa bukid. Pinapastol ng mga tupa. At yung mga tupang nagpapastol, ang unang-unang binalitaan ng anghel na ipinanganak na sa bayan ni David, ang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. At nung maibalita ng anghel, nagkantahan pa nga sila yung mga anghel, kasama ng mga anghel sa langit, ang kinanta nila, Gloria in excelsis Deo. Ayun, yun ang kinanta nila eh. Ang katunayan, basahin mo yun sa versikulo 13. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan. Ang sabi dun sa English version sa 13 and 14, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yan ang kinakanta nila, no? Ngayon. Kailan nangyari yan? Doon sa mga pastor, nakita ng pastor yan. Yung pastor nasa parang pinagpupuyatan sa gabi yung kanilang mga tupa. Liwanag sa 2:8 eh. May mga pastor ng tupa sa lupaing yaon, nasa parang pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Employing logic, gumamit ka na lang ng logic. Sa Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo, pag December, makapalang yelo. Kung ikaw yung pastor ng tupa, ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Pag December, wala namang damo, kundi puro yelo. So, hindi nangyari yan ng December. Ang isa pang napakagandang mapag-aralan dyan, kapatid, nung ang Panginoon Kristo'y ipanganak, wala sila sa bahay nila. Naglakbay pala itong mag-asawang Jose at saka Maria. Basahin natin ang 2:1 ng Lucas, tuloy-tuloy. Nangyari nga ng mga araw na yaon, na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Meron palang isang decree na pinalabas yung kasalukuyang Cesar o emperador ng Romano na si Augusto, na lahat ng buong sanlibutan magpatala yung nasasakop ng Roman Empire, ipinapasensus niya. Alam mo kung bakit pinapasensus? Pagbubuwisin ni Augusto Cesar. Ano nangyari? Tuloy natin sa 2. Ito ang unang tala ang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Tuloy. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Ayan. So, nangyari pala yung pagkapanganak kay Kristo
nung panahong sinusunod ng mga tao yung utos ni Augusto Cesar na emperador ng Roma. Matatakot ka kasi emperador ang may utos eh. Kaya kahit nakagampan ka, lalayas ka sa bahay mo at magpapatala ka. Nagpunta sila sa Bethlehem, sa bayan ni David, para magpatala sapagkat siya'y nasa angka ni David. Doon sila kailangan pumuntang patala sa lahi ni David. Doon sa registry ng lahi ni David, sa Bethlehem yon. Doon siya nagpatala. Wala namang tao, lalo na yung Augusto Cesar na emperador Romano, yung utos niyang magpatala yung mga tao ay kasalukuyang winter. Abay, pagka hindi nagkadulas-dulas sa yelo yung mga sasakyan mong mga hayop eh. At matalinong tao yan si Augusto Cesar, kaya nga gusto niyang ma-tax yung mga tao, pinagawa niya ng census eh. Kaya hindi nangyari yan ng December. Yung araw kasi, gustong-gusto kong kinakanta yung The First Noel, 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 born is the King of Israel. Ang ganda nun, ganda ng melody. Kaya lang, tinan mo ha, sabi niya, the first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Okay yun eh, okay. Tama yung salita dyan eh, yung first Noel, unang mabuting balita. Yung Noel kasi, sa German, ang kahulugan nun, mabuting balita. At yung mabuting balita, ang unang nakatanggap nun, mga pastor. Ang nakaalam na unang-una na ipinanganak na si Kristo, mga pastor, ibinalita nung anghel. Alam mo kung saan naganap yung pagbabalita? Saan po yun? Sa bukid. Samantalang pinagpupuyatan nila yung kanilang mga hayop, pinakakain nila sa gabi sa bukid. So, doon nangyari yung first Noel. Doon nangyari yung pagbabalita ng mabuting balita na ipinanganak na yung hinihintay na Kristo o Mesyas. Ayon, tama yung unang bahagi ng kante. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay in keeping their sheep. Tama yun, ano? Kaya sila nasa field, inaalagaan nila yung mga tupa nila, pinagpupuyatan, pinapakain. Ang kasunod, on a cold winter's night that was so deep. Biro mo, winter daw nun. Sino namang matinong pastor na punong-puno ng yelo, ilalabas yung kanyang mga tupa? Pati nga si Santa Claus nahawan eh. Bakit naman po nasangkot si Santa Claus? Dapat si Santa Claus na. Ay, ako, kung hindi ka ba naman, hindi ba? Ano ang sasakyan ni Santa Claus? Hindi ba sleigh? Opo. Ano ba yung sleigh? Hindi ba pangyelo yun? Opo, pangyelo po yun. Wala namang gulong eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, pati Santa Claus nahawan. Bakit nga po ba kapatid na Ang dahil, di ba? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Kita mo na? Di pati Santa Claus, naglima yun sa yelo. Lumaganap na yan, pati kay Santa Claus, nadamay na. Biro mo sumakay sa sleigh, para kasi ang dadaanan niya yelo. Sa Pilipinas ba, nagyelo na kahit minsan? Never po kahit kailan ako'y nakabalita ng yelo dito So, sa atin. dapat, wag papuntahin si Santa Claus sa Pilipinas dahil walang yelo si Santa Claus at nakasakay si Santa Claus sa sleigh. Hindi pwede sa Pilipinas yon. Kaya walang Santa Claus sa Pilipinas. Hindi bagay si Santa Claus dito, kapatid na Roland. Mainit dito sa atin. Pero ang dami naniniwala dyan. Basahin nga natin yung account sa Biblia, Brad Mel, 2:1 ng Mateo. O, pakinggan nyo ha. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes,
Narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Eh di ba ipakilagay mo uli sa 2:1 kung naman ang babasa sa English? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king. Meron ka narinig na hari? Mayroon po, Sino raw yon? Herod po si Herodes. Ayan. Kailan ipinanganak si Kristo? Sa mga kaarawan po ng haring si Herodes. So may binabanggit na hari dyan at yung hari si Herodes. Doon ipinanganak si Kristo sa tiyempo na yon. Ano nangyari? Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Sino dumating? Wise men. Mago. Walang nakalagay na hari. At wala rin nakalagay na 3. May nakalagay ba 3? Wala po, kapatid na Eli. Wala eh. At alam mo, ang sabi nung mga mago, yung mga pantas, alam mo kasi, hindi sinabi yung 2 or 3 eh. Pero understood na sila ay mahigit sa isa. Maaaring 2, maaaring 4. Pero hindi dapat na sabihin 3. Kasi wala namang inilagay na 3 yung kasulatan eh. Sabi, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? So ang hinahanap nung mga pantas, yung hari ng mga Hudyo na pinanganak. At itinatanong pa nila yan pati kay Herodes, na si Herodes hari rin. Eh kung hari rin yung nagdatingan na yan, dapat ang sinabi ni Mateo, dumating nung kaarawan ng haring Herodes, hinahanap yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo, na 3 hari rin ang nagdumating. Sana ganun eh. Pero ang nakalagay, mga pantas na lalaki, magi. Alam mo ba ang kahulugan ng magi sa original Greek? Tignan natin sa Greek Bible kung ano yung ginamit na salita sa mga pantas na lalaki. Magi, ano ang kahulugan yan sa Greek? Pakilagay mo sa screen, sa Greek usage of the Greek language sa Bible. Ito ang sabi. Basahin natin. Magos, a Magian, that is Oriental scientist. By implication, magician, sorcerer, wise man. So, sa kahulugang isinusupply ng Greek Biblical Dictionary, walang kahit anong hint man na yung dumating sa Jerusalem mga hari. Probably they are scientists or they are wise men from the east. Hindi hari. Pero pinaniwala tayo ng Katolisismo, mga hari. Masakit man sa tenga, papaliwanag ko. Kasi, ikaw ba ang hari? Hari ka ng Persia, hari ka ng Arabia, hari ka ng isang malaking bansang Saba. Maglalakbay ka ba na ikaw lang mag-isa? Ay, hindi po pwede. Wala po akong alam na hari na ganun kung maglakbay, mag-isa lang. Ako nga, hindi ako makaalis nang wala akong kasama eh. Alam mo kung bakit? Ayaw nila akong payagang makaalis. Minsan pala, no, pagka ikaw pala heavily guarded person, parang namimiss mo yung liberty mo na kahit saan ka pumunta, pwede. Yun ang na-deprive na sa akin, wala na akong liberty, di na ako makaalis mag-isa. Doon ko na-realize, pagka nga pala hari ka, pag lumakad ka, hindi mo masisisi yung kaharian mo na magpadala ng isang batalyon sundalong kasunod mo dahil baka ikaw maano sa daan, hindi ba? Kung 3 hari ito, titignan mo yung bilin ng Katoliko ang nandun lang sa bilin si Maria, si Jose, yung Niño Jesus dun sa saban, at saka 3 tao. Kung ako naman yung 3 hari, sasamba ako. Ba't naman hindi ko isasama yung bata-batalyong kasunod ko? Di pa sasambahin ko na rin kay Kristo, no? Tama ba logic ko? Opo, dahil total, sasamba rin lang siya. Tiyak na pasasambahin din niya yung mga backup niya, lahat ng gwardiya. Oo, kaso, wala silang gwardya. Biro mo, umalis ng walang kaayu-ayudante kahit isa, di ba, no?
Pero hindi naman ako dapat kagalitan. Dahil wala naman talagang nakasulat sa Biblia. Ang pumunta kay Kristo ay 3 haring mago. Walang 3 nakasulat. Ngayon, alam mo kung bakit ko sinasabi ito, ine-emphasize ko. Kasi nasa pasyon ito eh. Nilagyan pa nga ng pangalan eh. Yaong 3 haring mahal, ang tunay nilang pangalay, Melchor, Gaspar at Baltasar. Malayong di ano lamang ang kanilang kaharian. Naku, layo pala nung kaharian ng 3 haring mago, no? Tapos, alam mo kung anong kaharian? Ano-ano pong kaharian yan? Na ang mga bayan nila, Persya, Arabia at Saba, silangan ng Palestina, lupang kaligaligaya, sakdal ng tuwa at saya. Kita mo na. May pangalan pa pala yung 3 hari na yan. At yan pala, taga-Persya, taga-Arabia, at saka taga-Saba. Paano kaya nangyari nga ito? Pare-parehong... Paano nga nangyari yan? Alam mo kung paano nangyari yan? Paano po? Mababasa natin sa Aklat Katoliko yan, sa doktrinang Katoliko. Ganun po. Kung saan nila pinagkukuha yan. Doon sa Modern Catholic Dictionary, may mababasa tayo sa page 328 and 329. Ayun, Modern Catholic Dictionary, page 328 to 329. Magi, members of the priestly caste of the Mazdian religion, with special reference to the wise men who brought gifts to Jesus at his birth. The appearance of an unusual star caused them to leave the east in search of a king of whose birth the star was a sign. Herod asked them to return after finding the infant, but the Magi, warned in a dream, went back to the east by another way. They are described as bringing symbolic gifts of gold, frankincense, and myrrh. Their names, Gaspar, Melchior, and Balthasar, are first mentioned in the 6th century. Ano nangyari yan? 600 taon nang patay ang mga apostol nung magkapangalan yan, 3 na yan. Wala sa Biblia, no? Talagang halatang-halata mong relihiyon ng kung ano-anong mga imbento itong ating kinagisnan sa Pilipinas. Kaya masasabi ko, kapatid, sa tanong mo, nahaba tayo, pinakikita ko lang yung kalokohan nangyari ng December 25, eh. Biro mo, originally pala, yan pala ang pagdiriwang doon sa Diyos-Diyusan ng mga paganong Romano na Saturnalia. Marami ng kalokohan na nagsanga-sanga dyan. Lumabas na ang Christmas tree, Christmas card, mga paputok, mga kung ano-anong mga... alam mo, merong pangarap ang Katoliko, hanggang ngayon di natutupad. Eto yung kanilang pangarap eh. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Kailangan ba isang beses lang isang taon ng Pasko? Kung pwede po sana, araw-araw, yun po ang nasa kanta eh. Dapat may Pasko. Pero alam mo, kung paminsan-minsan lang isang taon yan, sabik na sabik sila dyan. At para nung natulang binasa muntula, parang kahapon lang Pasko na naman. Pasko na naman, la 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 la. Di ba meron ganong kanta, no? Yan. Yan ang ulit-ulit nating ginagawa. Yan simbolo, palatandaan na ang Pilipinas ay hindi naturuan ng tunay na salita ng Diyos, kundi ng katakot-takot na imbensyon sa relihiyon. Ikinalulungkot ko, the question calls for this kind of answer. Kung sino man ang tinamaan ko, kung sino man ang na-open ko, ipagpatawad nyo. Pero palagay ko, di kayo dapat magalit. Dapat pasalamat kayo sa Diyos, may isa kayong kababayang nagsuri ng mga bagay na ito.